Pinagtulungan ng ilang taga-barangay Batasan Hills sa Quezon City na hulihin ang isang sawa na nasa 7 talampakan ang haba. Narito ang report ni James Agustin. Pinagkaguluhan ng mga residente ng barangay Batasan Hills, Quezon City ang isang sawa na natagpuan sa kanilang lugar kaninang pasado 3:00 na madaling araw. Nagtulong-tulong sila para maisilid ang sawa sa sako. Ang kumpare raw ni Francis Palamos ang unang nakakita sa sawa na gumagapang galing sa creek. Nung sumigaw na po siya na may ahas, bumaba na po agad ako. Pagkakita ko po talagang malaki. Nataranta na kaagad kami. Buti ka mo, dumating 2 pinsan ko. Sila po kaagad ang tumulong sa akin magano. Nagtulong-tulong na rin po kami maghuli. May nagsabi po sa amin na may ahas. And then po, nagkakagulo na po. Tapos bigla kami tumakbo. Tapos yun po, sabi niya, bidyohan po namin. Mga residente na rin na nagdala sa sawa sa Batasan Police Station. Nasa 7 talampakan ng sawa. I-turn over ng pulisya sa DNR ang ahas. James Agustin, GMA News. Dala na rin ng sobrang init. Naglalabasan na raw ang ilang cobra sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa wildlife researcher na si Emerson C., mainit at tuyo na ang tinitirhan ng mga ahas kaya lumalabas ang mga ito para maghanap ng malamig at ligtas na malilipatan. Sa Quezon Province, 3 cobra na ang napatay sa mga nakalipas na araw. Naitala ang mga iyan sa Tagkawayan, Lokban at Perez. Sabi ni C., mahalaga ang cobra sa ecosystem. Ito kasi ang kumakain sa mga dagang na may meste ng mga palayan. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng karagdagang pang impormasyon. Makapiling po natin sa pamamagitan ng telepono si Dr. Steven Toledo. Siya po ang Veterinarian 3 ng Wildlife Resources Division ng DNR Biodiversity Management Bureau. Dr. Toledo, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon, Sir Emil, sa ating mga nakikinig sa inyong programa. Doktor, kayo na po magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay. Ito pong bigla ang pagsulpot ng mga ahas kung saan-saan. Ano po ang ugat nito, Dr. Sir? Okay, Sir Emil, actually itong tama yung sinabi ni Sir Emerson na wherein itong mga ahas kasi sila yung tinatawag nating yung ectothermic or cold-blooded animals wherein kailangan nilang i-regulate yung kanilang body temperature yung pagka masyadong mainit, lalabas sila para mag-cool off yung kanilang katawan. Ngayon naman, pag masyado malamig, magbabaro sila sa mga under the trees or yung mga butas, or pwede silang magpa-araw or tinatawag nating basking. Not like sa mga mammals wherein kumbaga kakapag tayo sa humans, nakakapag-produce tayo ng heat sa ating katawan. Pero itong mga ahas, mga reptiles, katulad nga ng mga ahas, mga sawa, kailangan nilang magpainit, especially sa araw, para ma-maintain yung kanilang body temperature, Sir Emil. So yun. Doktor, itong nagsusulputan, ang mga naglalabasang mga ahas na ito, makamandag ho ba ito o peligroso sa atin hong tao? Okay, for the record, Sir Emil, yung nahuli dito sa may Batasan na reticulated python, ito yung tinatawag natin mga constrictors. Hindi po sila venomous, hindi sila makamandag, pero they kill their prey by means of constriction. Kumbaga nililingkis nila yung kanilang intended prey hanggang sa mamatay at tapos lulunukin nila ng buo yun. Yung nahuli naman dito sa may parting Quezon, which is yung mga cobra, ay ito po ay mga venomous snakes na makikita dito sa atin sa Pilipinas. Doktor, kapag may mga ganitong klase ng insidente ng paglitaw ng mga ahas sa residential areas partikular o iba pang pampublikong lugar, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan, sir? Well, unang-una, Sir Emil, ang lalala, yung python naman, hindi naman natural by nature, hindi naman sila kumakain ng tao. Kumbaga, kumakagat lang sila o tumutuklaw
pagka nati-threaten sila. So, wag natin silang wag natin silang patayin kasi as yun nga nasabi nga rin ni Sir Emerson, nakakatulong sila sa yung depopulation or kinakain kasi nila yung mga daga na peste sa ating yun nga, katulad sa palayan, sa mga ibang mga halaman. Ngayon ito namang sa cobra ganun din. Actually kung hahayaan lang natin silang umalis, hindi naman sila nanghahabol or tumutuklaw bigla. Pag nat-threaten lang sila, kaya lang sila tumutuklaw. Ngayon kung kung kinakailangan na sila'y hulihin, pwede naman silang kung dito sa Metro Manila, pwede naman silang tumawag dito sa amin para tulungan sila na mahuli itong ahas. Ngayon naman pag sa probinsya, meron naman din kaming mga provincial offices wherein pwede silang makipag-ugnayan doon or tumawag para matulungan din sila kung paano huliin itong mga ahas na ito at mailagay sa isang safe na lugar. Doktor, para naman doon sa... Yes. Yes. Yes, Aha. Sir Emil. Apo, doon po sa ibang nako-cover namin, Doktor, niluluto at pinupulutan pa ho itong mga sawat, itong mga ahas na nahuhuli nila. Ito po ba'y ligtas na ating kainin? Actually, Sir Emil, tunayan, pinagbabawal yan sa ating sa ating batas, yung Republic Act 9147 na wherein yung killing of any wildlife, it includes of course itong cobra or python. Ang nangyayari kasi yung out of ignorance at saka yung fear, kaya ang ginagawa ng mga tao ay pinapatay nila, no. And we don't encourage yung niluluto yung as I mentioned earlier, nakakatulong to sa it helps sa ating sa ating environment wherein nga kinakain nila yung mga pesting daga na namimeste ng ating mga palayan sa mga ibang halaman. Dr. Toledo, bilang panghuli, bukod po sa mga ahas, meron pa bang ibang wildlife na maaring magsulputan po ngayong ganito ang ating panahon, napakainit? Well, aside from dun sa mga ahas, pwede ring like yung mga bayawak, mga bubuli. So it's the natural behavior na yun nga pagka ganitong mainit, as mentioned kanina, na yun nga, kailangan nilang mag thermoregulate or kailangan nilang magpainit or magpalamig depende dun sa situation like ito summertime dito sa atin, so masyadong mainit, so kailangan din nilang lumabas minsan-minsan pumunta sa tubig para mag-cool down yung kanilang katawan. Mga kapuso, ang Veterinarian 3 ng Wildlife Resources Division ng DNR Biodiversity Management Bureau, si Dr. Steven Toledo. Dr. Toledo, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat din, Sir Emil.